graft and corrupt practices lang ang kanilang isasampa. O di kaya, hindi na talaga nila ito isasampa sa hukuman. Upuan nila ito dyan sa ombudsman, magtagal, at eventually ay i-dismiss nila. Mapapansin nyo ito na mukhang planado talaga itong, kagaya ng sinabi ko noon, na this one is orchestrated, na ito ay drama lang. So, I was just informed na may final si Senator Panfilo Lacson sa ombudsman. I welcome that because in the same manner that I tell everyone that kailangan ng accountability, same din naman. Ang sabi ko lang naman, sa tamang venue, tamang panahon, and yun nga, para makatutok, kasi malaman natin kung ano talaga accusation. Love the sinner, hate the sin, destroy the sindikato. Yan. Kasi minsan pag may sin, ikaw lang. Minsan, marami na, sindikato na yon. So yun ang gagawin natin. Praise God for this opportunity. Alam niyo po, ang isang opportunity parate sa Senate ay makapagsalita tungkol sa isang topic na relevant. Pag sinabing relevant ay yung akma, hindi lang sa panahon, pero ramdam ng ating mga kababayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Napakahirap po magbigay ng SONA. So since 1998 po, nanonood ako ng SONA, whether ako'y opposition or administrasyon, at minsan po, syempre may pagkakataon din na hindi pumunta, pero pinapanood ko pa rin. So yung kontra SONA po, yan po ay pagkakataon naman na ang mga oposisyon, sa Senado po, pwedeng nasa majority ka, nasa minority, but usually yung minority leader, pero minsan dalawa, tatlo nagbibigay ng kontra SONA. Hindi to kontra in the sense na lahat ng sabihin ng SONA o ng Pangulo ay kokontrahin mo. Kung hindi, kumbaga, it's your turn naman to tell us what the state of the nation is. So I'm asking you for prayers because kung napakahirap magbigay ng SONA and you have all the statistics, all the research, all the resources, mahirap din po magbigay ng kontra SONA sapagkat minsan po, syempre, iba din nararamdaman ng OFWs, iba din nararamdaman ng nasa taga Mindanao, iba ang problema sa rural, iba problema sa highly urbanized, iba ang problema ng ating kabataan, iba problema ng out-of-school youth sa nag-aaral, no? But we try to find a common vision, we try to find a common plan of action towards that vision, and we try to focus on ano yung problema. Siyempre nakaka-distract, di ba? Pagka sabay-sabay at marami tayong iniintindi. So, I was just informed na may final si Senator Panfilo Lacson sa ombudsman. I welcome that because in the same manner that I tell everyone that kailangan ng accountability, same din naman. Ang sabi ko lang naman, sa tamang venue, tamang panahon, and yun nga, para makatutok, kasi malaman natin kung ano talaga accusation. Honestly, nagulat ako na i-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita ang produkto ng good governance for wala pa naman 20 years, no? 2010 till now, and ako 1998 till now bilang congressman. At makikita nyo naman po talaga yung development. Hindi ko na isa-isahin, but ang point ko lang po ay lalo sa ating mga kapatid sa media na nagtatanong, pag nandyan na yung akusasyon at specific, sasagutin natin. Kasi ngayon, medyo general pa at saka parang sweeping. So, I cannot be distracted because may trabaho tayo sa impeachment, may trabaho tayo sa paglaban sa mga katiwalian, sa mga corruption issues, sa mga red tape dito po sa Hi Dulce, God bless you. Basalo, Lori, Ami Magatao, Nechki Ku from Singapore, yan, Grace Garcia, thank you po, thank you, Nelson Galeto Laban. Yeah, we will fight po kasi this fight is worth fighting for. But as sabi ko nga po sa inyo, di ba? Hate the sin, love the sinner. Dagdagan ko pa po, love the sinner, hate the sin, destroy the sindikato. Yan. Kasi minsan pag may sin, ikaw lang. Minsan, marami na, sindikato na yon. So, yun ang gagawin natin. So, ingat lang po tayo sa mga malicious accusations. Alam niyo ho ba kung anong malicious? Malicious is mali, meaning wrong, pero delicious. Ibig sabihin, masarap pakinggan. Kaya malicious, di ba? So, of course, from my point of view, kung from his point of view,
he thinks valid yung accusation, then I'll respect that. But from my point of view, it's malicious because nga hindi ko alam kung ano exactly at bakit ganun ang accusation at bakit suddenly, etc. But as I told you, always ready to face the consequences. May cost parati po talaga ang lahat ng ating pakikibaka, ang lahat ng ating struggle, maging opposition, mga administrasyon. Dito sa kontrasona, I will give good faith, di ba? I mean, hindi madali humarap sa buong bansa, lalo pagka meron pong crisis na sunod-sunod, di ba? I mean, after 2021, 22, patapos pa lang COVID, pumasok yung Russia-Ukraine conflict, then ngayon po yung Iran-US Israeli conflict, tapos nandiyan pa nga yung problema sa flood control, sa corruption. So napakarami pong mga dapat isipin, dapat tutukan. Thank you, Ferdy Bro Santos, ang ating mahal na konsehal. Thank you po sa mga kagawad, mga kapitan, lahat po ng mga tagigenyo na nag-support. Alam nyo naman po gaano tayo kahigpit. Alam nyo naman reputasyon. Alam nyo naman kung saan kami may responsibility at wala. But ang point ko po, mga kababayan, the same matter na sinabi kong tutukan nyo itong lahat. Tutukan nyo impeachment, tutukan nyo flood control, tutukan nyo education, tutukan nyo din itong issue na to kasi nga, you deserve to know the whole truth and I believe through the proper process, di ba? Lalabas naman yung buong katotohanan. George. At natapos na nga po yung SONA ng Pangulo. At kagaya ng ating inaasahan, and as we have predicted in a video prior to the SONA, binanggit nga ng Pangulo ang lahat ng mga bagay na sinabi natin na babanggitin niya. Ang hindi ko lang na predict no, yung kanyang pagsisingit ng mga yung sa system losses, yung sa bullying, at saka yung space rocket. Pero basically the SONA was as predicted. I-breakdown natin yan, pag-usapan natin. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Kagaya ng inaasahan natin, ang pabungad ng Pangulo, yung kaso ni isinampa daw ng Ombudsman kay Romualdez na medyo kunyari ay nanginginig-nginig pa yung kanyang boses. Pero na-predict na natin yan. Alam na natin yan. Actually, last Wednesday pa sinabi ko na to. Yung next 48 hours will be critical kasi kailangan nila magsampa ng kaso laban kay Romualdez para may sabihin ng Pangulo. And just like that, there it is. No? Biyernes, nagsampa ng kaso ang Ombudsman. Lunes, inaanunsyo na ito ng Pangulo. Pero hindi sinasabi ng Pangulo na itong isinampang kaso kay Romualdez ay nasa Ombudsman pa lang. Hindi pa po ito dinadala sa Sandigan Bayan. At meron pa nga pong mga ibang mga kaso na isinampa sila kay Jojo Ang ng Iloilo pero isinampa sa Sandigan pero anti-graft lang, hindi po plunder, so bailable yung offense. Kay Romualdez supposedly plunder ang ifa-file pero nasa Ombudsman pa lang. Anong ibig sabihin nito? Kung nasa Ombudsman wala pa pong warrant. Ibig sabihin magpapasya pa ang Ombudsman ngayon kung ito ay i-elevate nila sa Sandigan Bayan. Pwedeng magdesisyon ang Ombudsman later on na anti-graft and corrupt practices lang ang kanilang isasampa o di kaya ay hindi na talaga nila ito isasampa sa hukuman. Upuan nila ito dyan sa Ombudsman, magtagal at eventually ay i-dismiss nila. Mapapansin nyo ito na mukhang planado talaga itong kagaya ng sinabi ko noon na this one is orchestrated, na ito ay drama lang. Mas nabuo yung aking sapantaha tungkol dito nung nakita ko yung reaction, nabasa ko yung reaction ni Martin Romualdez after ng SONA. Ang sinabi niya doon ay tinatanggap daw niya kung ano man ang kapasyahan ng disappointed siya, pero tinatanggap niya yung kapasyahan ng Pangulo kahit kailan naman na hindi naman daw siya tumanggap ng pabor o nang hingi ng anumang ng pabor kahit na kanino man. So, ang reaction niya doon sa unang balita na siya ay kakasuhan, itinuturo na siya ng Pangulo bilang mastermind, sa reaction niya after the SONA ay magkaiba. Ngayon, mukhang relax na siya. He is composed. Dati, nagalit na agad siya, di ba? Naglabas na agad siya ng video. Sinasabi na niya, I will not go down easily. Marami siyang alam sa administrasyon, executive daw, o may kasalanan nito. Pero ngayon, tahimik siya. It seems as if the script has been written and now they have to go in accordance with the plan. So, well,
sila na lang nagbobolahan dyan. But we knew exactly what was going to happen, and it is happening as we said. Walang mangyayari pa rin dyan sa investigasyon na yon sa flood control until na makita talaga natin that Martin Romualdez and all the others who are involved in this ay nasa loob na ng kulungan. So in essence, parang may sinabi pero parang wala din. Diniscuss ng Pangulo yung isa sa mga pinalakpakan doon ay yung kanyang sinasabi tungkol sa system losses. Well, interestingly, I've been saying this since last year. Sinasabi ko na ito since last year, yung sistema ng taxation sa atin sa Pilipinas, 3 beses tayong ninanakawan. Ginamit ko nga example po ito na yung mga system losses na ito, kung saan yung kuryenteng ninanakaw sa atin na hindi naman natin nagamit, binabayaran natin. Ang pinakamasama niyan, binubuwisan pa yung system losses na yan ng mga kuryenteng ninakaw sa atin. So, nasaan yung katwiran doon? Di ba? Masama talaga yung sistema. Kaya sinasabi ko noon pa, dapat palitan itong sistema na ito, yung batas tungkol dito. And nang pumutok po yung crisis sa Middle East, early the second quarter, ang alam ko po ay si Congressman Levis, isa sa mga nagpasa ng bill, at ngayon nga po ay dinidinig na ito sa Senado nung nakaraan, bago sila nagkagulo-gulo, ay ipinasa niya ito na yung tanggalin yung VAT doon sa system losses. As a matter of fact, dapat nga po yan, yung system losses na yan, magkaroon yan ng tanggalin na yan, o kaya bigyan man lang yan yung absolute cap na hindi dapat yan ipasagot sa mamamayan. Kasi responsibilidad ng mga power companies na maging efficient sa kanilang distribution ng kuryente. Pero nangyayari dahil mawala man yung kuryente o hindi, babayaran pa rin natin ito, wala nang insentibo sa kanila para pag-igihan nila yung kanilang trabaho. Ako po yung naging director ng electric cooperative namin dito sa Bataan. At isa yan sa mga china-challenge ko noon. Kasi nakikita ko nga ang laki-laki ng pinapasingil sa atin. 9%, sometimes aabot yan ng 10%, at times nga meron pa yan, 11% yung system losses. So, malaki yung nadadagdag sa bayarin natin sa kuryente. At hindi po bago yan. Matagal na po yan. And if the President really wanted a change and reform on this matter, pwede naman nilang sinertify na lang as urgent yung mga bill na pinasana nila Congressman Leandro Leviste. At ngayon ay nasa sa Senado. Pero bakit hindi ito ginagawa? Yung pagkakansela ng pagbabasura doon sa system losses na sinisingil sa mamamayan, well, good luck. Tagal na po niyan. Pero mayroon po kasing mga malalakas sa mga lobbyists and interest group, mga electric companies, ang power utilities na naglalabi na para po dyan. Kaya po nailagay po yan dyan. Na sa atin sinisingil. Meron bang kakayanan ng pamahalaan na ito na banggain itong mga oligarko at mga mayayaman na kapitalista? Malalaman natin yan. Pero my guess is, I don't think so. All of this, nakita ko parang mga propaganda lang. The SONA is supposed to be a speech as to a report of where we were, where we are now, and where we are going in the future. At dito, this speech failed miserably kasi wala namang actual na na-report sa atin ng mga datos kung nasaan tayo sa kasasalukuyan. Yung pong pag-report nila, yung upper middle income down tayo, it's supposed to be a symbol of our prosperity, the Pax Silica, everything na sinabi natin na sasabihin niya ay sinabi niya nga. But then, nadagdag pa po ito yung sa anti-bullying, pero pahapyaw lang. Pero the law on anti-bullying will be useless. May batas na po sa bullying. Ang problema dito is yung exemptions sa criminal liability because of the Juvenile Justice Act na pinasa ni Kiko Pangilinan. Hanggat nananatili po yan, yung bullying sa mga eskwelahan mananatili kasi pwede ka below 15 years old ka, pwede ka mambully, pwede ka manakit ng kaklase mo nang wala kang pananagutan. So I think the law has to be changed and wala namang binanggit ang Pangulo tungkol dyan. It was a generic declaration about bullying. And then we have itong literally outlandish proposal niya na magpapadala daw tayo ng rocket sa space. Consistent ito na sinasabi ni Bronner nung nakaraan, nagagawa daw tayo ng Space Force. Wow! Space Force, imagine that. Padala tayo ng rocket sa kalawakan habang dito sa kalupaan tayo ay binabaha.
At ako sa tingin ko, ang opinion ko nga noon pa, itong mga deklarasyon na ito na maggagawa ng Space Force ay mga walang laman na pangako, at ang gagawin lang nito ay makakapag-allocate sila ng additional na pondo para sa mga proyektong hindi pakikinabangan ng taong bayan. And that is basically what the SONA is all about. It was not a statement, it is not a report, it was like a campaign speech. 4 na taon pagkatapos mong umupo, kung hanggang ngayon ay nangangampanya ka pa rin, there must be something wrong with the administration. Because in 4 years, the greatest campaign na mag-elevate sa iyo sa kamalayan ng mga mamamayan are your achievements. The problem is, after 4 years, hanggang sa kasalukuyan, puro failed promises pa rin ang meron tayo. Yun lang ang pwede niyang i-report. Saan yung 20 pesos na bigas? Nasaan yung 5,500 na mga flood control projects? Nasaan yung mga mananagot na sinasabi mo, mahiya naman kayo last year? Wala pa rin hanggang sa kasalukuyan. And that's why the people find it hard to believe. Because tayong lahat, patuloy naman tayong nagmamasid, nakikilahok, nag-aaral kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.